about that, pero ano yung, well, we all know na tina-target talaga nila si Inday Sara. Kaya nga 'di ba, everyday pa ulit-ulit kong sinabi sa inyo na ito mga jutang ginemes na ito, itong si Kimbo 'di ba, naka Hermes, naka Chanel, ang mamahal ng mga bag. 13 million, 11 million, yung mga Birkin, 'di ba? Magkano lang ang sweldo ng mga putang inang yan, 'di ba? Sinabi ko sa inyo, magkano lang ang sweldo ng mga jutang ginemes na yan? Wala pang 500, wala pang 500,000 yung kanilang sweldo sa isang buwan. 200 to 300, within 2 to 300,000 lang. So you do the math. Kung yan ay nagtatrabaho sila ng matino, kunwari, at sumisweldo lang ng, sabi mo ng 300,000 pesos ang sweldo nila. 3 times 10. Sa 10 buwan, that's only 3 million. Paano maka-afford yung mga jutang ginemes na yan ng 23 million, 11 million, 10 million, 15 million na mga bag at mga alas na hindi naman bagay sa pagmumukha ni Kimbo at sa lahat ng mga asawa ng mga kongresista, senador. Kaya nga kayo, sabi ko araw-araw, you have to speak up dahil nasa martial law na kayo. Tangay na yung mga tao dito, baka magising kapitbahay, oh. Nasa martial law na kayo. Lahat ng panggigipit. Pag hindi nila gusto ang sagot sa Kongreso, sa Senado, akala mo sila ang husgado, sila ang mga pulis na huhulihin nila, ipakakulong nila. So, kaya nga, di ba, paulit-ulit natin sinasabi na i-abolish natin ang Korte Suprema, i-abolish natin ang PNP at AFP, kasi yung mga jutang ginemes sa Congress at Senate, kapag nagko-conduct sila ng hearing, pag hindi nila nagustuhan yung sagot, iko-contempt nila, ipapakulong nila, martial law na kayo dyan. Sana hindi ako okay, sorry, palangga. Sana ano tawag dito? Sana gumising na kayo. Harap-harapan kayong binababoy ng kongresista. No, hindi. Sabi ko nga sa inyo, itong sabi ni Inday, 'di ba? Tuloy ang trabaho niya. Kahit zero budget, gagawin nila yung trabaho nila. Pero sino ang maaapektuhan nito? Yung mga totoong tinutulungan ng opisina ni Sara. Hindi si Sara. Hindi siya mayroon pa siya 700 plus million na binigay nila, 'di ba? Nahiya naman ng mga hayop na 'yon, 'di ba? Hindi maghihirap si Sara. Tandaan nyo, kahit walang budget, hindi maghihirap si Inday. Pero ang mahihirapan, yung mga taong humihingi sa kanila ng burial assistance, ng kung ano-anong mga assistance, di ba? Kasi, binigay na nga, o ibibigay nila yung budget sa DPWH na hawak ni Lisa, sa DOH na hawak nila. Wala pa ngayong 90 billion dun sa PhilHealth na pinag-uusapan natin, hindi pa sila makontenta, barya lang yung 1.2 billion. Mga kababayan, wala naman sanang problema kung ginagawa ng DSWD talagang binibigay binibigyan kayo ng mga pang-livelihood program, wala tayong problema dyan. Sasabihin ko pa, sige, lahat ng budget ilagay sa DSWD kasi nakikita natin na ginagawa nila yung para sa mga proyekto, tinutulungan talaga ang taong bayan, nabibigyan talaga yung may sakit. Tingnan nyo kayo, nagmamakaawa kayo, pati PCSO wala nang naibibigay na pera sa inyo. Natulong, binubulsa na, nasa martial law na kayo mga kababayan. Dahil mismo ang mga senador at mga kongresista, umaakto sila nang sila ang makapangyarihan. Nakita nyo, nagpapadukot sila ng mga nakakulong. 'Di ba? Yung nakaraan, kahapon yata yun, may hearing na naman sila. Dinidiin nila si Pangulong Duterte at yung dating administrasyon na nililink dito sa war on drugs na ito, Mga kababayan, ang usapin sa Pilipinas, 'di ba? Hindi para pagtakpan yung mga pulboroni. Hindi para busisiin ng mga senador at ng mga kongreso yung mga napatay na, yung mga nagurgur na mga kalaban ng bayan, yung mga Chinese na pinag-uusapan. I cannot go on details kasi hindi ko napanood. Wala namang kwenta. Ang haba-haba, spend ng millions of money of the Filipino people, tapos ang gusto lang naman nila i-diin yung Duterte.
'Di ba? Imagine nyo, pinagtsatsagaan nilang imbestigahan kuno, maglabas ng mga preso para idiin si Duterte dahil ang pinag-uusapan nila yung mga nagurgor na mga sangkot sa pulboronic. Hindi ba dapat ang pag-aksayahan ng mga hayop na ito na nag-cut ng budget kay Inday Sara kung paano kayo tulungan? 'Di ba dapat kung paano kayo bigyan ng trabaho? Patay na yung mga hayop na yon, na mga nasangkot sa droga. Bakit kailangan pa sila bigyan ng hustisya? Bibigyan ng hustisya. Kita nyo yun, kung paano nila pinaprioritize yung mga walang kwentang issue, yung mga kawatan, mga jejemon, mga gumurgor sa inyong mga anak, mga nagsira ng inyong kinabukasan, imbis na ang pinag-uusapan dyan sa Kongreso at Senado kung paano panagutin ang mga smuggler na nagkakaapekto, smuggler katulad ni Lisa, katulad ni Michael Ma, katulad ng kanyang pamilya, kung paano kayo nahihirapan, kung paano kayo nasasaktan every day, kinikitil ang inyong karapatan, ang inyong buhay, kinikitil ang mga kapalaran o future ng inyong mga anak. 'Di ba? At tirahin si Sara. Hindi si Sara ang, ulit-ulitin ko, ang maaapektuhan. Yung mga benepisyaryo niya. Dahil yung 1.2 billion na yan, si Lisa Tanas ang kakamkam niyan. Okay? Harap-harapan kayong ginagago. Balikan nyo yung 5,500 flood control. 1.4 billion yan. Barya lang kaya yung 1.2 budget, 0.2 billion budget ni Inday, wala yun. Wala yun sa ninanakaw nila na 1.4 billion doon pa lang sa sa flood control na yon. Ang gusto ko, gumising kayo mga kababayan. Mga palangga, gumising kayo. Kailangan yung lumabas sa inyong mga bahay. Mag-speak up kayo. Walang proyekto ang gobyernong ito. Walang proyekto ang mga putang inang kongresista at mga senador. Anong ginagawa nila? Ang kanilang mga asawa, ang mga aso, pinapasuot ng 12 million na alahas katulad ni Kilay. Ang si Saldico, di ba, may bahay sa Paris, pinapasara ang YSL, pinapasara ang mga designers, samantalang kayo gutom. Ano ang proyekto ng mga kongresista at mga senador? Lahat ng pera nyo, inuubos nila. Ngayon, ang mga anak nyo, hirap na hirap kayong makakain. Gusto nila $64, 64 pesos lang ang budget na makontento ang isang Pilipino o isang pamilya na may household na 4 or 6. Nakaharang ba ako dito? Hindi naman. Okay, 4 or 6, di ba? Yan ang, hindi, bulag ba kayo? This is not about budget ni Inday Sara kasi malungkot ako. No, hindi ako malungkot. Kasi ito'y pinapakita na yung gobyerno ni Bangag at ni Tambaluslos at ni Lisa Tanas, they're there to what? Para sipsipin, ubusin ang pera ng bayan. Si Sara willing, wala siyang pakialam. Basta yung kung ang budget niya kahit zero. Dahil sa kanyang mga expose, ang nakikinabang ng pera nyo, ang mga kongresista at ang mga senador. Yung mga young guns na yan, bakit tinitira si Sara? Lahat ng mga young guns, lahat ng mga kongresista na yan. Kasi, para bigyan sila ng malaking budget. And they are not for the Filipino people. They are for themselves. They are for Hermes, for diamonds, for cars, for bahay sa ibang bansa, travel nila. Kayo ang nagpupondo. Kayo ang nagbibigay ng marangyang buhay sa kanila dahil hinahayaan ninyo na nakawin ang pera. Ano pa ba ang kailangan yung makita sa bangag na gobyernong ito? Manggipit sa kalaban sa politika dahil hindi sila aalis dyan sa Malacanang kung wala kayong gagawin. Magiging Marcos senior style yan. Mas malupit ngayon dahil sa kabila ng digital age, sa kabila ng social media, wala silang pakialam na manakit, gumurgur ng tao, katulad sa KOJC compound. Wala silang takot na
sindakin ang mga resource person na pag ayaw silang sagutin kasi ano tawag dito, dahil merong mga rights itong mga resource person na ito kung kailan sila pwedeng sumagot o kailan sila hindi sumagot dahil may incriminate yung kanilang rights, 'di ba? So, my God. Sabi ni Lorenzo, mahira, pinatigil yung rally. O nga, well, don't worry about that. Kahit patigilin nila yung rally, kung lahat kayo lalabas sa birthday ko sa September 21, hindi kayo kayang pigilin ng kahit 5,000 polis. Kung pupunuin nyo ang kalsada, dahil sukang-suka na kayo sa ginagawa ni Marcos Jr., nasa makadiliman na po kayo, nasa martial law na kayo, papatayin kayo ng mga yan, gugurgurin kayo ng mga yan sa gutom, gugurgurin kayo dahil hindi na kayo maka-afford ng gamot, gugurgurin kayo dahil imbis na operahan kayo, walang gustong umopera sa inyo dahil ang pera ninakaw na nila. Ang mga mahirap or indigent, may karapatan kayong mabigyan ng benepisyo ng gobyerno. Pero dahil ninanakaw na nila ang pera at wala silang tigil sa kakanakaw ng pera ng bayan, then kawawa kayo mga palangga. Sino daw yung naputukan ng ugat? Itanong natin kay Jason Sa, kay Jason Sa. Sabi ni Ana Rose, legit drug addict si Bangag Kawatan. Ayun na nga, mga palangga. Nakakagalit kasi ulitin ko sa inyo dyan sa Pilipinas. I don't know. Bakit kayo nananatiling, yung iba tahimik, takot, duwag. Martial law na po kayo. Nakita nyo yung kongresista? Mga kongresista, mga senador, parang sila na yung hukom. Para na sila na yung police. 'Di ba? Pag gusto nilang ipadampot yung resource person, ipapadampot nila. They're there for what? Ang sabi nila, in aid of legislation, para makapag-craft ng batas para sa mamamayan. Ano ginagawa nila? Araw-araw sila naglilitis. Akala mo mga abogado o mga huwes. 'Di ba? Napansin nyo, only sa Bangag administration, nung panahon ni Duterte, nung panahon ni Noynoy, in fairness, panahon ni Gloria, hindi naman ganyan. May mga nakukontempt. Pero hindi katulad dito na gusto nilang lahat i-contempt. Katulad na lang kay Harry Roque, kinontempt na naman nila. 'Di ba? Kasi yun ang gusto ni Lisa, yun yung utos. Pati mga private, what do you call it? Property. Okay? Dahil gusto lang talaga nilang idiin si Harry Roque. Sinabi na mismo na wala siyang kaugnayan sa Lucky South na yan, sa Pogo na yan. Ang merong kaugnayan si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Well, mga palangga, almost everyday ko na sinasabi sa inyo yan. May pictures na yan. Pinakita na rin itong pasyo na si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Tambalos, sila po ang miyembro o mastermind ng sindikato. Yan ang katotohanan. Sila ang sindikato. So, ngayon, nasa martial law na ang inyong sitwasyon. Kung hindi kayo mag-aaklas at mag-speak up day at magsabi sa inyong mga inay, mga sentimiento, then tanggapin nyo ang martial law life. Enjoy it! Yung mga dilawan na nagsisigaw dati, o di ba bumabalik, mas malala pa nga, di enjoy nyo. Pero kung kayo ay may pagmamahal pa sa inyong mga anak, sa inyong bayan, sa inyong pangarap sa buhay, kailangan yung kumilos. Sa dami-dami ng pera ng bansa, billions ng Pasig River, Tondo, mga slum cities, patayuan niya ng bahay, wala ng slum, sabi ni Behemoth. Exactly, mga palangga. Exactly, Behemoth. Only kung Marcoleta Defensara, Kowa, takot kay Tambalusos, kaya di nakasagot sa mga tanong ni Kong Marcoleta, sabi ni Maria Elena Lividion. Yeah, kudos. Saludo ko kay Kong Marcoleta. Napaka galing. Again, this is not about
kung magkano ang budget ni Inday. This is about, ginigipit nila yung tao, papahiya nila, atakihin nila kasi threat si Inday. Siyempre, kapag naputo ka ng ugat si Bangag Jr., di ba? Pag na-aneurysm or, si Inday ang papalit. You claim it. Mali mo, hindi naabutin ng birthday yan. You manifest it. Di ba? Mali, hindi mo sila abutin ng birthday. So, kaya sila tira ng tira kay Inday Sara. Tira silang tira, tanggalan nila ang budget, fine. Hindi naman si Inday ang magdurusa. Ang magdurusa, yung mga humingi ng tulong sa kanya. Di ba? Tuwing bagyo, sino ba nauuna? Yung Office of the Vice President. Lagi nandyan, yun yung mga maaapektuhan the reason why, ito pa pala, ito yung pinaka-importante bago ko makalimutan. Kaya tinanggalan siya kinat yung kanyang budget ng ganun. Kasi nga naman, ayaw ni Tambaloslos, ayaw ni Lisa Tanas na maging popular si Inday sa buong Pilipinas. Siyempre, kapag ang budget ni Office of ng OVP ay binibigay niya ng tama sa taong bayan, binibigay sa tamang proyekto, maalala talaga siya ng tao na itong Vice President na ito sa kabila ng paninira nila ay gumagawa ng tama. Isa yun na ayaw nilang makilala lalo si Inday Sara at makita kung ano yung ginagawa niyang tulong kasi gusto nga nilang gurgurin, gusto nga nilang sirain at gusto nila sila lang mamamayagpag, sila Romualdez, sila Tambaloslos, di ba nagbibigay ng mga ayuda ng bilyon-bilyon pero wala pa ring amor sa kanila yung mga tao doon sa Davao. Samantalang si Inday, pag nakita mo, pag pumunta sa kahit saan, dinudumog talaga. Hindi kailangan utusan ng mga taong papalakpak. Tignan mo si Marcos Jr., saan siya pumunta? May nakita ko sa TikTok, saan ba yun? Sa Ilocos ba yun? Somewhere. Basta, di ba habang nagkakaway-kaway siya sa mga tao, may nauuna sa kanya, palakpak, ginaganon yung mga tao. Come on. Parang palakpakan natin si Bangag. Si Inday walang ganon. Kusa yung mga taong talagang lumalapit sa kanya kasi nakikita nila yung sincerity. Si Bangag, nakita nyo yung gumanon yung matanda sa kanya? May nag-send sa akin, I forgot kung sino. Si Rayster yata. Nagkamay ng ganyan. Yung matanda, anong ginawa ni Kuting? Kung ako noon matanda, dahil ako laking lola, yayakapin ko ganon, yayakapin ko pa, thank you po. Si Kuting, ginanon lang yung kamay ng matanda, inawakan ng parang diring-diri. Parang ginanon ka agad. Nakita niyo yun, viral na yun sa TikTok, dyan tsaka sa Facebook. So, eto yung reason kung bakit tinatanggalan o kinat ang budget ni Inday para hindi na po siya makagawa ng mga proyekto na iabot niya sa tao to destroy her. Pero they're not gonna win. Kasi gising na gising yung tao na nasa martial law na kayo. Yan ang pinaka-ultimate goal ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, na tanggalan ng budget nila, Tambaloslos, nila Saldico, na tanggalan ng budget o bawasan ng budget ni Sara para hindi niya na siya makabigay ng tulong sa mga taong bayan. But again, mga palangga, ang tawag dito, ito yung mainit na naman. Okay? Kailangan ko ng mist sa mukha ko para wag shiny ang alindog ko. Okay? So ngayon, ito na naman ang kanilang target. Pero, you know what? Ay, baka hindi naabutin yan ngayong, I'm telling you. Kung hindi man siya pinakamatagal na niyan is, baka hindi niya abutin